Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Matchpoint Season 3. Welcome to DZRH TV, Matchpoint Season 3. I am Millie Borja, your host, at sa ating episode ngayong araw, makakasama natin ang tatlong most prominent Pinoy MMA fighters ngayon para magkumustahan at magkwentuhan na rin sa naging journey nila, recent wins at upcoming plans. Please welcome Edward Landslide Polayang, Jeremy the Juggernaut Pacatio, at syempre, nagbabalik dito sa Matchpoint si Joshua the Passion Pasio. Welcome to DZRH TV Matchpoint. Say hi sa ating viewers. And good afternoon sa ating lahat. Good afternoon po. Thank you for tuning in dito po sa programang ito. Siyempre, konting kamustahan. Ang daming nangyari. Si Joshua winning against Jared Brooks. Then, si Jeremy naman, recently, grand comeback niya after 2 years ba? Almost. 16 months. So, almost 2 years. Pagkalis mo, bago ka umalis, ang ganda nung naging laban mo, natalo mo rin yung kalaban mo. Then now, natalo mo ulit si Wang Shu, tama? Yes po. From China. Yes po. Then, syempre si Idol Edward. Kumusta naman ngayon? Anong pinagkakabalahan ninyo? Kumakain. Well, since naka-break, ano muna sa diet? Dead mo muna sa diet. Pero syempre, yung mga kasama ko, tuloy pa rin sa training kasi hindi lang naman kami yung may laban eh. We have yung upcoming generations na nagpe-prepare para sa laban nila. So yun, tinutulungan namin sila for their preparations. So kahit nakapahinga, kasama pa rin sila, kailangan makipagsabayan pa rin. Oo, siyempre naman. Jeremy? Sa ngayon, back to business again. And also, yun nga, tinutulungan din yung mga upcoming athletes, yung sa gym, sa kanilang laro. And yung mga iba pang gawain, outdoor, other sports. Enjoy lang. MMA fighter / businessman ka pala, sir. Medyo. Si Idol, Sir Edward? Sa akin, sa family, tapos dito sa second family, dito sa martial arts. And yun, we still continue to train. Tapos tumutulong din kami sa mga kasama naming may mga upcoming fights. So still same routine. Pero syempre iba kasi yung pressure kapag may pinaghahandang kang laban. So sa ngayon mas relax muna yung mga activities namin. Pero wala pa ring pahinga dahil kahit walang laban, nagti-training pa rin pala kayo. Yun kasi yung point as being a professional athlete, kailangan mo talagang as much as possible ready ka anytime. So siguro kina Joshua at saka Jeremy, because kay Joshua may injury siya, kailangan niya talaga ng longer time to recover. And kay Jeremy naman, okay naman sa kanya, so he can just give time pa rin on the most important activity na gusto niyong gawin. Pero at the same time, nagtitraining pa rin siya. Yes, discipline pa rin talaga and balance. Yeah. Siyempre, unahan din natin si Sir Joshua dahil ito ang second time niya na makabalik sa Matchpoint. Pero nung una, Zoom interview pa. Ngayon, sobrang saya namin sa Matchpoint team na nakita ka na namin ngayon in person. Sir Joshua, last time na nagkita tayo, ang sabi mo, nagsusuot ka pa nung neck brace from yung, di ba, sa laban niya ni Jared Brooks. Kumusta na ba yung recovery mo ngayon? Okay na ba yung neck injury mo? Sa ngayon, okay naman. Siyempre, like 2 weeks ago, nagpa-MRI ulit tayo. And yun nga, na-find out lang na mga muscle spasms. Ganun. Parang tumigas lang yung mga muscle. So, yun lang yung rine-recover natin ngayon. And right now, I will be dealing with some of my injuries pa. Ibang injuries bukod sa neck injuries. Pwede mo bang i-disclose dito or okay. Sige, let's respect that. Pero nandiyan na rin tayo sa laban nyo kay Jared Brooks. Last time din nabanggit mo, gustong-gusto mo talaga magkaroon ng trilogy at dito sa Pilipinas gusto mo mangyari. Kumusta na ba? May updates na ba doon? Sa ngayon wala pa naman, and of
course, kung titignan naman natin kasi yung laban, meron at merong trilogy. Yes, yan. matik yan. Yung question lang is when. Mm-mm. So, ayun. Alam ko atat na si Jared eh. Pero sa ngayon, relax ka muna dyan. Wait ka muna. Antayin mo ako Nagre-recover pa. mag-recover. Yun. At isa sa mga sinabi mo dun sa interview, 2 months na wala kang competition. So, paano mo spend yung 2 months na yon? Sauna-sauna lang. Yun lang yung way kung paano ako magpapawis, and of course, light training na stretching, ganun. Yun lang yung ginagawa ko. So, kumbaga in that 2 months, no competition at the same time, hindi ka pwedeng mag-hard training. Yun yung Okay. So, parang ano lang, paano yan pag nakipagsabayan ka sa mga MMA fighter na kasama niyo sa Lions MMA? Hindi ako sumasabay. Hindi ka kasali Tinitingnan doon. ko lang sila. Ano Tagabantay. Tagabantay. Ano na-feel mo na, ano ba yan, sila, normal yung ano nila, yung training nila? Yun nga. Siyempre, naiinggit din. Kasi, alam naman nila, knowing me, kasi ako talaga, it's work and passion for me kung ako yung magti-training. And I love training. So, pag nakakakita ko ng nagti-training, yun, naiinggit. Pero soon, alam naman nating makakabalik ka na dahil sabi nga ni Sir Edward, iba pa rin pag may pinagpe-preparean ka. At mukhang may paghahandaan ka talaga. Sana this year na. Sana nga. Yes. Hopefully. Sir Edward, ikaw naman, marami nagtatanong kung ano na bang upcoming na ganap mo dahil ang last fight mo pa, September 2023, right? 2023. Any updates naman sa mga nagtatanong? Siyempre sa atin, we work as a team. So, hindi nawawala yung teamwork sa Lions. So, as much as possible, kung sino talaga yung mga may schedule, sila talaga yung pinagtutuunan muna namin ng pansin. Although, siyempre sa akin, I really wanted to fight. Akala ko nga may lalagay ako sa Qatar card eh. Kasi it's a very memorable place for me. Kasi doon ko nakuha yung silver medal ko sa Asian Games. Yes. And hindi nangyari yun. Yet, I'm still believing na siguro by second quarter or third quarter ng taon, magkakaroon tayo ng fight. So, the best thing to do is to prepare and to pray na mabibigyan tayo anytime soon. Meron na bang details? Kahit anong... Wala pa, although hopefully, siyempre yung gusto ko sana makalaban, malagay din ako sa US card. Kasi one championship card is going in the US September 8. September 8, so I'm anticipating na malalagay ako doon. Kasi siyempre halos nakalaro na ako ng ibang continent eh. Yes. Hindi lang sa US, so I'm really looking forward into that before calling it a career. Looking forward din kami dyan, syempre. At ito, 13 years ka na sa 13 years ako sa one championship, pero Okay. sa MMA, 17 years. 17 years ngayon. Grabe, sobrang tagal mo na sa industriya. Halos 2 dekada na pala. Opo. Ano pong masasabi mo dun sa naging karera mo naman sa MMA fighting? Siguro yung masasabi ko is a roller coaster ride kasi syempre may ups and down. And yet syempre hindi pa ako nakakapunta doon sa final na destination. So yun, ini-enjoy pa rin yung ups and down ng pagiging isang martial arts athlete. Marami ka ng experience pero talagang focus ka pa rin. Meron ka pa rin mga goal na kuhanin, gustong kuhanin. Ngayon bilang kuya, syempre hindi lang sa lalo na kila Jeremy at kila Joshua, ano ba yung madalas mong payo sa kanila? Ano yung madalas mong sinasabi every time na may laban sila bilang veteran na rin na MMA fighter? Ito, yung palagi kong sinasabi sa kanila, you manage your career well. Kasi syempre, hindi naman panghabang buhay na lumalaban tayo. But if you can be able to utilize yung time ng career nyo na you can be able to make it on the top and inspire people, then do it. Do it kasi syempre, at the end of the day,
yung maaalala, mareremember nila dun pag naalala nila yung pangalan nyo, if it gives them inspiration or hindi, it's up to you. So, yun yung palagi kong sinasabi. And I believe maganda naman yung ginagawa nila. Yes. Yun palang sarang tanong ko, hindi naman sumasakit ng ulo mo sa kanilang dalawa? Hindi naman. Kapag nag-i-sparring lang kami tapos nasusuntok yung ulo ko, doon lang sumasakit. Literal pala. Hindi pala matigas ang ulo kasi. Okay naman, I think they have a good foundation in martial arts. Maganda yung mga values na grasp nila, yung foundation nila. So I believe they can be able to inspire more young athletes. Yes, nakikita naman natin yon na marami na ring umiidolo sa kanilang dalawa. Jeremy, mapunta naman tayo. Congratulations sa recent win mo. Kumusta yun? Pwede ba mong ikwento sa amin after 16 months, almost 2 years, nagbabalik ka sa MMA fighting. Kumusta naman? Mabuti naman, ma'am. Yun nga, after 16 months na walang laro, nakakuha tayo ng laro and yung result is maganda. So, there's a lot of challenges din within that 16 months. Pero yun, nakafocus pa rin sa goal to continue yung paglalaro and sa tulong din ng mga kasama sa Lions Nation MMA, yun, nakakuha tayo ng laro. Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong nangyari dun sa mismong match nyo? Yun nga, maganda yung feeling ko dun honestly is parang relax ako and compose and I was able to execute yung game plan and also yung communication namin with my cornerman, si Kuya Edward and Brother Stephen. And yun, very clear yung instruction when nung na-take down is sa likod, sabi ni Kuya Edward din, pala no. So yun, doon na nagsimula. Pero prior to that match, paano ka naman nag-prepare? Yung preparation is talagang mahirap. Yun yung talagang mahirap. But with the help of my teammate, yun naman, we're able to have a game plan na talagang nangyari talaga sa laro. And andun sila na tumulong sila sa preparation. And yun, nagbunga naman yung hard work. Yes. After that match, paano ka naman nag-celebrate? Kumain. Talagang yun yung isang ginawa ko after the fight sa Thailand and also sa pag-uwi. Parang nagkuhan yung bumawi. Kasi syempre 1 month na diet ata or 3 weeks. So yun. And also have time with my wife also and siyempre sa family. Yes, quality time na sa family. Kasi during training, talagang hindi mo naman talaga magagawa yun. In one of your interviews, sinabi mo na next target mo, top 5, one bantamweight division. Pwede mo bang i-elaborate pa yung tungkol dun sa statement mo na yun? Siyempre, gusto ko yung top 5. Para yung reason ko dun is if I will be able to get the win. Kung sino man ihaharap ng one championship sa akin na top 5, basta pwera lang si Stephen kasi kasama natin yun. So which is kung makakapasok ako doon, I will be closer sa champion. Yes, aabangan natin yan. Sa atin pong pagbabalik, mas makikilala pa natin ang tatlo nating MMA champs. At syempre magkakaroon tayo ng mini-games para naman masukat ang competitiveness din nilang tatlo. Huwag bibitiw, magbabalik ang DZRH TV Matchpoint Season 3. Sa susunod na linggo, mas makikilala pa natin ang ating tatlong champs sa pagsagot nila sa mga katanungan tungkol sa kanilang naging journey. Story behind this belt is masasabi ko lang it's all by the grace of God kasi mabigat. Ang bigat niya. 26? Yung journey mo talaga being a professional athlete, marami ka talagang pagdadaanan. Tuloy-tuloy lang yung hard work and at the age of 22. But as the time goes by, medyo naiiba na yung yung gusto ko. Parang pumupunta na ako sa martial arts.
At para sa mga curious dyan, kung ano nga ba ang personal na bansag nila sa isa't isa, narito ang aming patikim. Earthquake. Earthquake? Landslide siya ngayon, the earthquake siya naman. Pagdating sa'yo, bakit? Pinalitan ko lang. The walking stick. Siyempre, sinubok din natin ang competitiveness ni na Jeremy, Joshua at Edward sa isang charades. Nahalata namang game na game silang kumasa at nag-enjoy. Abangan nyo kami sa DZRH TV Match Point. Yes! Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3.